Hinawi ni Efren Jr. ang kurtina sa sinasabing The Magician at inilantad ang mga pribadong pakikibaka sa likod ng malamat na acoustic. Binubuwag namin ang mga alamat na nakapaligid sa icon ng billiards na inilalantad ang hindi sinasadyang mga sakripisyo ng pamilya at ang mabigat na pasanin ng pagdadala ng pangalan ng isang pambansang kayamanan habang nagnanabigit sa walang humpay na spotlight ng Philippine entertainment at sporting history. Kilala ng lahat bilang The Magician, ang taong ginawang sining ang bilyard, ngunit may anino ang alamat. Sa unang pagkakataon, inilantad ni Efren Jr. ang mga pribadong pakikibaka at walang boses na sakripisyo ng pamilya na hindi nakunan ng mga kamera. Sa likod ng mga titulo sa mundo ay may katotohanan na hindi mo sinasadyang makita. Batay sa kasaysayan at mga salaysay na nakapalibot sa malamat na Filipino ball player na si Efren Bata Reyes, ang secret legacy na madalas na itinatampok ay hindi tungkol sa nakatagong mga kayamanan, ngunit ang kanyang paglalakbay mula sa matinding kahirapan patungo sa pandaigdigang pagbubunyi na pinalakas naman ng purong intuition at pagkawamaling sa nasabing laro. Habang si Efren Bata Reyes ay kilala sa kanyang pagka-mababang loob at pagpapanatiling pribado sa kanyang personal na buhay, ang mga kwento tungkol sa kanyang pagbangon ay nagbibigay din sa mga pangunahing elemento ng kanyang legacy. Lumaki sa Angeles City, si Efren Bata Reyes ay nagsimulang maglaro ng pool sa murang edad upang kumita ng pera para mabuhay at malagyan ng laman ang kumakalam na sikmura dahil sa gutom, at kung minsan ay natutulog sa mga pool table sa bulwagan ng kanyang tuwin, ang Lucky 13 Billiard Hall. Bilang isang bata, hindi siya sapat na isang matangkad upang mabot ang mesa, kaya tumayo siya sa mga kalson ng Coca-Cola at nilipat ang mga ito sa mesa upang kumuha ng mga shot. Nag-iensayo siya ng ilang oras na mag-isa. Pinag-aaralan ang mga pagkakamali ng iba pang mga manlalaro at sinanay ang kanyang mga mata upang makita ang mga posibilidad na hindi magagawa ng iba. Kaya tinawag siyang The Magician. Noong una siyang pumunta sa US noong 1980s, narinig ng mga tao ang isang mahusay na manlalarong Pilipino, ngunit hindi ang kanyang muka. Upang magpatuloy sa pagmamadali, ginamit niya ang pseudonym na Cesar Morales. Sa kabila ng kanyang katanyagan, namuhay siya ng simple sa Angeles City kasama ang kanyang asawang si Susan at ang kanilang mga anak. Ang isa sa kanyang mga anak na lalaki, si Frene Reyes, ay sumabak din sa Asian 9-Ball Tour. Kasama rin sa legacy ang isang tahimik na philanthropic side dahil sinusuportahan niya ang edukasyon ng dosen-dosen ng mga bata ayon sa kanyang pamilya. Kahit bilang isang pandaigdigang icon, pinaninindigan ni Reyes na ang pool ay laro lang at hindi inhabol ang katanyagan, entourage o labis na karangyaan sa buhay.